Paano kung mali lahat ng akala natin kung sino tayo? Paano kung lahat ng pinaniniwalaan natin totoo ay isa lang palang ilusyon? Isang ilusyon na nagpaparamdam sa atin ng kawalang kasiyahan at nag-iiwan ng puwang sa loob natin na hindi natin kayang punan. Isang pakiramdam ng kakulangan na nararamdaman ng marami sa atin sa kaibuturan ng ating sarili. Ngayon, itinuturo sa atin ang konsepto na ang pinakamalakas o mas tamang sabihing ang pinakaangkop ang siyang karapat-dapat magtagumpay. Sa kwentong ito, ang konsepto ng kakayahang umangkop ay pumalit sa lakas. Kaya naging mas katanggap-tanggap at politically correct ito. Pero ito ay usapin lang ng semantika. Sa huli, hindi nagbabago ang resulta. Ang pinakaangkop pa rin ang nangingibabaw sa mga hindi ganong angkop. Ipinapakita ang prinsipyong ito bilang universal na batas na namamahala sa universo at mga estrukturang panlipunan, pang-ekonomiya at pampolitika ngayon. Ito ang dogma, ang ideolohikal na kaisipan na siyang pundasyon ng ating buong realidad. Dahil sa pundasyong ito, tinatanggap natin ang mga nangyayari sa paligid natin. Digmaan, kawalang katarungan, pang-api. Kung ito talaga ang katangian ng universo, wala tayong magagawa kundi tanggapin at sundin ang realidad na ito. Wala tayong magagawa kung tila hindi makatarungan, hindi patas o malupit ito. Tayo ay mga makinang biolohikal na isinilang sa material na universo na para mabuhay, kailangang maglaban-laban sa isa't isa. Pero sigurado ba tayo na tama ang pundasyong ito? Sigurado ba tayo na ito ang ating kapalaran? Paano kung lahat ito ay panlilinlang, isang malagim na pagkakamali na dulot ng oportunistang kakitiran ng pananaw ng mga nakikinabang sa ganitong pagtingin sa universo? Ngayon ay gagawa tayo ng isang pambihirang paglalakbay. Isang paglalakbay kung saan ilalagay natin sa alanganin ang lahat ng akala nating alam natin at sa pamamagitan ng mga bagong tuklas ay susubukan nating maglatag ng ibang landas upang tuklasin ang ating tunay na pagkakakilanlan. Bago magsimula, kung hindi mo pa nagagawa, inaanyayahan ka naming mag-subscribe sa channel at ibahagi ang aming gawa. Dahil ang inyong suporta ang tanging pagkakataon namin para ipagpatuloy ang aming proyekto at para siyasatin ang lahat ng nasa hangganan ng kaalaman. Nagsimula ang ating paglalakbay noong Disyembre 3, 2018 matapos ang mahaba at halos 2 taong paglalakbay nang marating ng OSIRIS-REx probe ng NASA ang asteroid Bennu, isang maliit ngunit napakatandang katawan sa kalawakan na may diametrong 500 metro at kasaysayang mula pa sa pinagmulan ng solar system. 2 taon umikot ang sonda sa paligid ng asteroid, sinusuri at minamapa ang ibabaw at komposisyon nito. Kinumpirma ng datos ang hinala ng siyentipiko. Si Bennu ay kosmikong fossil, sinaunang piraso na posibleng may pangunahing sangkap ng buhay. Noong 2020 naganap ang mahalagang bahagi ng misyon. Hinawakan ni OSIRIS-REx ang ibabaw ni Bennu gamit ang robotic na braso at mabilis na kumuha ng sample ng alikabok at bato. Masalan ang maniobra at lalo pang naging kapanapanabik nang madiskubre ng mga inhinyero ng NASA na sira ang lalagyan ng sample na maaari magdulot ng pagkawala ng material sa kalawakan. Buti na lang, nailigtas nilang mahalagang kargamento at nagsimula ang sonda sa pag-uwi sa daigdig. Noong Setyembre 24, 2023, matapos ang 2 pang taon ng paglalakbay, natapos ni OSIRIS-REx ang kanyang misyon. Bumalik sa atmosfera ng daigdig ang kapsula na may sample mula kay Bennu at lumapag sa disyerto ng Utah. Sa wakas, nasuri ng mga siyentipiko ang material at nagulat sila sa natuklasan. Ipinakita ni Bennu ang mga ebidensya na maaaring magbago sa ating pananaw tungkol sa buhay sa universo. Ngunit hindi lang yon. Gaya ng makikita natin mamaya, maaari rin itong bigyan ng ibang perspektibo ang ating sariling pag-iral. Ano nga ba ang natagpuan sa sample na kinuha ni OSIRIS-REx? Ipinakita ng pagsusuri sa mga sample mula sa asteroid Bennu ang presensya ng mga komplikadong organikong compound kabilang ang mga amino acid at mga nucleobase. Ang mga amino acid ang mga batayang sangkap ng mga protina habang ang mga nucleobase, timina, chitosina, guanina e uracile, mahalagang bahagi ng DNA at RNA. Ipinapahiwatig ng presensya ng mga compound na ito na maaaring laganap sa sinaunang sistema solar ang mga kondisyon para sa buhay at pinapataas ang tsansa na umunlad ang buhay sa ibang planeta o buwan. Maaring tapusin na kung ang mga molekulang pinagmulan ng buhay ay nasa isang bagay sa kalawakan bago pa ang daigdig, posibleng ang buhay ay kosmikong penomenon at hindi lang sa ating planeta. Ngunit may higit pa dyan.
Pinagtitibay ng pagtuklas na ito ang pananaw ng mga mananaliksik na matagal nang sumusuporta sa teorya ng panspermia na nagsasabing maaaring kumalat ang buhay sa universo sa pamamagitan ng mga asteroid, kometa at meteorito na nagdadala ng mahalagang elemento mula sa isang planeta patungo sa iba. Ayon sa hypothesis na ito, ang batayang sangkap ng buhay ay hindi basta lumitaw sa daigdig, kundi naikalat sa kalawakan at lumilipat sa mga mundong may tamang kondisyon para sa pag-unlad. Kung totoo ito, masosolusyunan ang misteryo ng pinagmulan ng buhay, lalo na kung paano nabuo ang unang organikong molekula sa daigdig. Ngunit ito ay hindi solusyon, bagkus ililipat lang ang problema sa mas mataas na antas ng tanong. Kung ang mga batayang sangkap na nagbigay daan sa pagyusbong ng buhay ay nagmula sa kalawakan, saan at paano nga ba sila orihinal na nabuo? Ang unang malinaw na konsiderasyon na maaari nating mapag-isipan ay kung ang buhay ay umiiral sa kalawakan, ibig sabihin nito ay kaya ng universo na magbigay ng tahanan dito. Mukhang malinaw ang konsepto, pero kung susuriin kung paano nabuo ang universo, hindi pala ito kasimple. Sa dami ng variable na pwedeng naging dahilan para hindi angkop sa buhay ang universo, napunta pa rin tayo sa kalagayan na hindi lang nagbigay daan sa paglitaw, kundi pati sa pagdami ng buhay. Hindi ito maliit na detalye dahil lahat ay resulta ng magkakasunod na kosmikong pagkakataon, dahilan kaya ang universo ay naging angkop para sa buhay. Isipin mo na ang mga pisikal na konstante ng universo gaya ng bilis ng liwanag, grabidad at puwersang nukleyar ay sobrang eksaktong nakaayos, parang sinukat sa milimetro. Kahit kaunting pagbabago sa mga konstanteng ito ay gagawing imposibleng mabuo ang mga bituin, planeta at dahil dito ang mga organikong molekula. Kaya masasabi natin na dahil sa sunod-sunod na mga pagkakataong nagkataon, ang ating universo ay nakahanda para makabuo ng mga anyo ng buhay mula sa pinakasimple hanggang sa pinakamakomplikado. Kahit na hindi pa rin natin lubos na naunawaan kung paano talaga nangyayari ang lahat ng ito, kung titingnan natin ang universo mula sa pananaw ng isang materialista, masasabi natin na ang universo dahil sa sunod-sunod na pambihirang pagkakataon ay gumagana na parang isang makina. Mapalad man o hindi, depende sa pananaw, ay nagagawa nitong lumika ng buhay. Ang unang tanong na maaari nating itanong ay kung ang buhay ay resulta lang ng mechanical at nagkataong mga pangyayari. Kung gaya ng sinabi natin, susundin natin ang pananaw na materialista, wala tayong ibang sagot kundi oo. Ngunit makikita natin na ang realidad sa harap natin ay mas komplikado at misteryoso kaysa sa inaakala natin. Kaya't ang universo ay tila isang makina na kayang lumika ng buhay at makikita natin ito sa parehong simpleng anyo at sa mas komplikadong anyo. Sa mas komplikadong anyo, pwedeng isali ang tao. Noong una, inakala ng mga pilosopo at siyentipiko na natatangi ang tao sa ibang buhay dahil sa kakayahan niyang makaramdam ng damdamin, emosyon at kaisipan na kakaiba sa ibang biyolohikal na nilalang. Sa ibang salita, kinikilala sa tao ang isang bagay na higit pa na tinatawag na kamalayan, isang elementong itinuturing na eksklusibo at hindi kinikilala sa ibang anyo ng buhay. Sa pagsususbong ng kaalaman sa agham, napag-alaman natin na ang tinatawag na kamalayan noon ay wala namang iba kundi resulta ng simpleng interaksyong elektrikal sa pagitan ng mga neuron, isang uri ng lumilitaw na phenomenon na dulot ng pagiging mas komplikado ng ating utak kumpara sa utak ng ibang nilalang. Ang kamalayan, ayon sa nanghingibabaw na materialistang paradigma, ay isa lamang ilusyon, isang direktang bunga ng aktibidad ng mga neuron at wala talagang tunay na hiwalay na pag-iral. Ang patunay sa tiyurang ito ay kitang-kita dahil anumang pinsala sa utak ay nakakaapekto sa kamalayan, na nagpapakitang ang isipan ay mahigpit na konektado sa materya at walang anuman sa labas nito. Pero sigurado ba talaga tayo na ganito lang kasimple ang lahat? O baka naman, muli tayong nahaharap sa isang bagay na mas komplikado pa. Hanggang ngayon, nilimitahan lang natin ang pagsusuri sa universo sa klasikong pisika na naglalarawan sa mundo gamit ang tiyak at deterministikong batas. Pero sa pagdating ng pisikang quantum, ang ating mga kasiguraduhan ay tuluyang nagulo. Ipinapakita ng klasikong pisika ang universo bilang malaking makinang mahuhulaan at sumusunod sa tiyak na batas. Sa pag-usbong ng pisikang quantum sa simula ng ika-20 siglo, nabaligtad ang pananaw na ito. Isa sa pinaka-nakakagulat na eksperimento na nagpapagulo sa ating pag-unawa sa realidad ay ang dobleng siwang na eksperimento. Isipin mong may kahon kang puno ng maliliit na bola tapos ihagis mo ang mga yon sa pader na may dalawang siwang.
Inaasahan nating dadaan ang mga bola sa isa sa dalawang siwang at mag-iipon sa likod, bubuo ng dalawang hiwalay na guhit. Normal pa ito. Ngayon, subukan natin ang parehong eksperimento gamit ang mga elektron, maliliit na particle ng materya. Kapag inihagis natin ang mga ito isa-isa sa mga siwang, may hindi maipaliwanag na nangyayari. Imbes na dalawang guhit, ang mga elektron ay gumagawa ng salit-salitang banda na parang hindi sila bola kundi mga alon na kumakalat. Parang bawat elektron ay dumaan ng sabay sa parehong siwang at nag-interfere sa sarili nito gaya ng alon sa tubig. Mas nakakagulat pa ang nangyayari kapag gumamit tayo ng detector para alamin kung saang siwang dumaan ang bawat elektron. Sa oras na iyon, tila sa mahika, humihinto ang elektron sa pagiging alon at nagiging partikulo ulit. Dumadaan lang sa isang siwang at lumilika ng dalawang guhit. Ibig sabihin, ang simpleng pag-obserba sa elektron ay nagbabago ng ugali nito. Sa madaling salita, hindi tiyak ang realidad sa quantum hanggat hindi inoobserbahan. Kung nangyayari ito sa mga partikula ng universo, dapat nating itanong, ano talaga ang ibig sabihin ng pag-oobserba? Ano o sino ang tumitingin sa realidad para ito'y umiral? Kung lalampas tayo sa mga kilalang hangganan, maaring ipalagay na kung kailangang mapagmasdan ang universo upang umiral, ibig sabihin ay may pangunahing kamalayan o mulat na prinsipyo na nakikipag-ugnayan sa realidad. Mula sa pananaw na ito, lumilitaw ang isa sa mga pinaka-revolusyonaryong palagay ng makabagong pisika. Maaaring ang kamalayan ay hindi basta-bastang produkto lamang ng otak, kundi isang pangunahing katangian ng mismong universo. Sa puntong ito, lumilitaw ang isang mahalagang tanong. Paano nga ba nauugnay ang pangunahing kamalayan na ito sa ating individual na kamalayan? Ang mga emosyon, mga kaisipan, alaala, lahat ng bumubuo sa ating pansariling karanasan ay hindi nasusukat gamit ang mga kasangkapan ng klasikong agham. Kung kaya nating suriin ang electrical na aktibidad ng mga neuron at sukatin ang mga impulso ng utak, hindi pa rin natin kayang ipaliwanag kung saan galing ang kamalayan. Itinuturing ko ang kamalayan bilang pangunahing bagay, at ang materya ay bunga lamang ng kamalayan. Hindi natin kayang lampasan ang kamalayan. Lahat ng ating pinag-uusapan, lahat ng ating itinuturing na umiiral ay nangangailangan ng kamalayan. May ilang siyentipiko at pilosopo ng isipan na nagmungkahi na ang kamalayan ay hindi naninirahan sa mga neuron kundi sa isang estado ng quantum na enerhiya, isang larangan na hindi pa natin lubos na naunawaan na nakikipag-ugnayan sa realidad sa antas ng subatomiko. Ang ideyang ito ang pundasyon ng teorya ng kamalayang quantum ni napisikong Roger Penrose at neurobiologong Stuart Ameroff. Ayon sa kanila, maaring magsilbing mga prosesor na quantum ang mga microtubulo sa mga neuron na nag-uugnay sa utak sa mas malalim na realidad. Kung tama ang teoryang ito, ang kamalayan ay hindi gawaan ng utak kundi umiiral na noon pa ginagamit lang ang utak bilang kasangkapan sa pagproseso. Ipapaliwanag nito ang mga phenomenon na hindi pa rin kayang ipaliwanag ng agam, gaya ng mga karanasang malapit sa kamatayan, pagdama ng lampas sa karaniwang mga pandama at hindi may paliwanag na alaala sa ilang tao. Para sa mga gustong magpalalim pa, naglaan kami ng isang video tungkol sa paksang ito na matatagpuan ninyo sa aming channel. Pero kung ang kamalayan ay isang bagay na hiwalay sa materya, maaari pa nga tayong humarap sa isang mas radikal na palagay. Ang universo ay nilikha ng kamalayan at hindi kabaliktaran. Kung kamalayan ang pangunahing prinsipyo ng realidad, maaaring ang universo ay proyeksyon ng isipan, isang larangan ng quantum na posibilidad na nagkakaroon ng anyo dahil sa pag-obserba. Napakalaki ng mga implikasyon ng lahat ng ito. Hindi lang ito kinukuwestiyon ang materialistang pananaw na kamalayan ay produkto lang ng utak, kundi binubuksan din ang pananaw na ang isipan at materya ay dalawang aspeto ng iisang realidad. Kung ang kamalayan ay isang kosmikong prinsipyo at hindi lang biolohikal, ang tanong ay hindi na paano nagsimula ang buhay, kundi ano talaga ang layunin ng universo. Posibleng ang realidad ay isa lang sa maraming antas ng pag-iral at ang isipan natin ay alingaw-ngaw ng mas malaki at malalim na larangan ng may malay na enerhiya sa buong kosmos. Kung ganon, ang pag-iral natin ay hindi lang aksidente ng kosmos, kundi palatandaan ng unibersong gustong maintindihan sa pamamagitan ng kamalayan.
Ang totoong panlilinlang ngayon ay ang maniwalang ang universo, buhay at tayo ay resulta lang ng simpleng mechanical na batas. Kaya ang emosyon, pag-iisip at kamalayan sa sarili ay epekto lang ng kakaibang makinang biological na ito. Kapag nalampasan natin ang ganitong pananaw at naunawaan na bawat nilalang na may buhay ay bahagi ng mas malawak na kamalayan na tayong lahat ay nasa iisang larangan ng kamalayan, kasabay nito natatangi tayo at hindi lubos mauunawaan kaya nakakakita tayo ng kakaibang pananaw sa realidad. Hindi lang philosophical na haka-haka ang patunay dito, kundi pati ang pisikang quantum. Sa subatomikong mundo, ipinapakita ng teorema ng no cloning na hindi maaring perpektong makopya ang isang quantum na estado. Hindi kayang kopyahin lahat ng impormasyon dahil nagbabago ang sistema tuwing sinusukat ito. Ibig sabihin nito, bawat pagpapakita ng larangan ng quantum ay hindi na maulit at hindi ganap na malalaman. Ang likas na katangian nito ay likas na natatangi. Dahil sa prinsipyo ng kawalang tiyak, hindi eksaktong malalaman ang lahat ng katangian ng isang partikulo, kaya imposibleng ma-freeze o magaya ng eksakto ang quantum na estado sa parehong konteksto. Ibig sabihin nito, ang lagda ng bawat buhay na sistema kung babasahin sa quantum na paraan ay natatangi at hindi magagaya. Parang bawat isa sa atin bilang bahagi ng malawak na larangang ito ay may dalang katangiang hindi kayang ulitin, isang paraan ng pag-iral na hindi kailanman kayang sukatin ng buo ng anumang pagsukat ni Magaya. Bagamat tila magkakahiwalay tayo dahil sa ating kamalayan, ayon sa pisikang quantum, malalim tayong konektado sa isang universal na larangan kung saan lahat ay magkakaugnay ngunit natatangi pa rin. Ngayon, balikan natin ang araw-araw nating realidad at subukang tingnan ang ating pag-iral sa ganitong pananaw. Kung bawat isa sa atin sa kanyang pagiging natatangi ay bahagi ng isang mas malaki at universal na kabuuan, matatanggap ba natin ang isang realidad kung saan nanghingibabaw ang mas malakas na individual sa mas mahina? Matatanggap ba natin na pagtawanan, hiyain o burahin ang pagiging natatangi ng bawat isa sa atin? Ang ipinapakita ng pisikang quantum ngayon ay hindi bagong tuklas, kundi muling pagtuklas ng matagal ng pinag-aralan ng sinaunang tradisyon sa iba't ibang salita at simbolo. Ang mga Upanishad ng India halimbawa ay nagsasalita tungkol sa isang malalim na pagkakakilanlan sa pagitan ng Atman, ang individual na sarili, at ng Brahman, ang pinakamataas na prinsipyo na ipinapakita sa atin kung paano ang bawat individual, kahit nananatiling siya pa rin, ay hindi maihiwalay na bahagi ng isang mas malaking kabuuan. Sa China, ang tao ay bumabalot sa lahat ng bagay, habang sa pre-Columbianong Andes, ang patya ay isang buhay na kosmos na bawat anyo ng buhay ay natatanging pagpapahayag ng isang hibla. Kawangis na pananaw ang lumilitaw sa mga katutubong Amerikano na itinuturing ang dakilang espiritu bilang isang pamilyang kosmiko. At sa Afrikanong Ubuntu, kung saan natutupad ang bawat ako sa pamamagitan ng kolektibong tayo. Sa lahat ng mga sinaunang pananaw na ito, ang pagkakaiba-iba ng mga nilalang ay hindi kailanman sumasalungat sa mahalagang pagkakaisa ng kosmos, kundi ito ang kumakatawan sa walang hanggang yaman nito. Bawat pag-iral ay may natatanging bakas, hindi mapapantayang bahagi ng kabuuan. Kaya, ang pisikang quantum ay tila nagdadala ng bagong wika para muling tingnan ang sinaunang karunungan, hindi lang basta bagong konsepto. Ang lahat ay iisa, ngunit bawat piraso ng pagkaisa na yon ay tagapagdala ng isang pagkakaibang hindi kailanman nauulit sa parehong paraan. Kung totoo ito, hindi lang tayo mga makinang biyolohikal na nakaprograma para magkompetensya hanggang sa katapusan ng universo. Kung totoo ang lahat ng ito, ang pagkakataon, yaong mga kaganapang nagkataon na inaakala nating siyang nagbigay buhay sa ating pagkatao at itinuring nating isang dogma ay lumalabas na mali pala. Para maunawaan ang pinagmulan ng buhay, naglakbay ang OSIRIS-REx probe sa isang maliit na asteroid. Ngayon alam natin, para maunawaan ang pinagmulan at layunin ng buhay at universo, marahil sapat ng matutong tumingin sa loob ng bawat isa sa atin. Sa puntong ito, talagang interesado kaming malaman ang inyong opinyon. Ipaalam ninyo sa amin sa mga komento kung ano ang inyong iniisip. Kung nagustuhan niyo ang video, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel para suportahan ang trabaho namin. Hanggang sa susunod na kwento.